Sabay-sabay na kinondena ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angkin ng China sa Batanes. Harapang pang-iinsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon. Ito ang buwelta ni Defense Secretary Guibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, iligal at walang basehan ng umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan. So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling, because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not? Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basehan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China. And if I may add, Regina, it starts with a simple track 2 statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I call what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto. Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malaki nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis sa umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw documentation ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Giit din ni Batanes Representative si Riaco Jun Gato Jr., hindi lamang provocation ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-iinsulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariing kinundena ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing. Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson window. Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Historical revisionism at lawfare. Ganito naman tinawag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang pahayag ng mga Chinese scholar. Ayon kay Tolentino, walang basehan ang pag-angkin ng Beijing dahil di napagpapasyahan ang soberanya sa isang academic symposium.
Malinaw daw sa kasaysayan at mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Treaty of Paris na matagal nang sakop ng Pilipinas ang Batanes. Si Tolentino ang pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law. Kinwestiyon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes noong nakaraang buwan. Tinawag niya itong propaganda ng Chinese Communist Party para isulong ang pag-aangkin ng China sa isla. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.